Gulat at takot ang naramdaman ng kasamahan ni Huang Xin dahil hindi niya inaasahan na ganun ang sasapitan nito. Hindi siya makapaniwala na si Huang Xin na nasa third level of Profound Realm ay mapapatay ng Howling Moon Wolf sa isang atake lang. Umalolong ng malakas ang Howling Moon Wolf at sa lakas nito ay tumilapon na agad ang mga tao sa paligid. Napagtanto ng ibang outer disciple na kapag nagpatuloy silang labanan ang Howling Moon Wolf ay mamamatay lamang sila. Kaya nagdesisyon na lang silang tumakbo at magtago dahil ang lakas ng halimaw ay masigit pa sa Profound Realm. Nagiging tama na ang hinala ni Bai Yifan na ang elite disciple, precious elixir at spiritual beasts ay inihanda na plinano lahat ng Demon Chakravarti Raja. Sa isang banda sa Muyuan Courtyard ay nagko-cultivate si Jiang Ling kasama ng kanyang mga tagasunod. Maya-maya pa ay biglang siyang may naramdaman na panganib mula sa Wisteria Valley. Kaya agad siyang lumipad sabay inutusan ang mga kasama na kunin ng mga ito ang kani-kanilang sandata at magtungo kaagad sa Wisteria Valley. Nagtaka ang mga disciples sa naging reaksyon ng kanilang pinuno. Habang nagtatago sa likod ng malaking bato ang mga outer disciple ay nagtanong ang isa sa kanyang kasama na kung ano na ang gagawin nila dahil kahit ang isang pag-atake lamang ng Howling Moon Wolf ay hindi nila kayang sanggahin. Nanginginig sa takot si Chimin dahil sa takot. Ayon dito na kapag nagpatuloy ang ganung pangyayari ay mamamatay silang lahat. Sinabi ng lalaki na binabantayan lang sila ng halimaw at hindi ito gumagawa ng pagkilos para sila ay hanapin. Patuloy pa rin sa pag-alolong ang Howling Moon Wolf kaya napasilip si Chimin at napatanong na kung anong ginagawa nito. Sinabi ng lalaki na sa boses na inilalabas nito ay hindi kaya nagtatawag ng kasamahan. Mas natakot pa ang babae dahil kapag mas dumami pa ang mga ito ay mas lalo na silang mawawalan ng tsansang mabuhay. Naisip ni Bai Yifan na hindi nagtatawag ng kasama ang Howling Moon Wolf kundi nagtatawag ng mga halimaw. Nag-alala ang mga outer disciple dahil nagtawag pa ang Howling Moon Wolf ng mga halimaw ng Wisteria Valley. Maya-maya pa ay may lumabas na malaking paa ng halimaw, kasabay ng paglabas ng iba't ibang naglalakihang mga halimaw na galit sa kanilang mabibiktima. Naisip ni Bai Yifan na tama ang sabi-sabi na ang spiritual beast ay may kukumpara sa divine realm. Na nagpuposes ng mataas na katalinuhan at may kakayahan na kontrolin ang mga ordinaryong demonic beast para samahan siya sa laban. Lalo pang natakot ang mga outer disciple dahil inutusan ng Howling Moon Wolf ang mga demonic beast na bantayan ang mga labasan ng Wisteria Valley. Kapag wala silang naisip na sulusayon ay mamamatay sila ng wala pang isang oras. Tanong ng isang lalaki na walang alam na kung bakit mayroong spiritual beast sa spiritual garden. Tugon ng isang lalaki na tapos na masama ang lagay nila. Sa sobrang takot mamatay ni Chimin ay tumakbo ito patungo sa labasan para makatakas kaya pinigilan siya ng kanyang mga kasama na huwag tumakbo. Pero sa labasan ay may nag-aabang na puting dambuhalang halimaw na agad sumakmal sa kanya na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nanginginig sa sobrang takot ang babae sa kanyang nasaksihan na malagim na sinapit ni Chimin sa bibig ng isang halimaw. Nagtanong ito na ano na ang gagawin nila dahil ayaw pa niya mamatay. Pinapakalma ng lalaki si Xiao Dai para manahimik ito. Naisip ng ating bida na nawawalan na ng pag-asa ang mga kasama niyang disciple at kapag lumaban siya ng mag-isa ay hindi siya nakakasigurado na mananalo sa Howling Moon Wolf pero ang mahalagang ay makakatakas ang kanyang mga kasamahan. Natulog ang Howling Moon Wolf at hindi na muna nito kinain ang kanyang mga biktima para i-preserve at kakainin na lang kapag nagutom na siya. Naisip pa ni Bai Yifan na tumatakbo ang oras kapag nagtagal pa sila ay mas lalo silang malalagay sa panganib kaya kailangan niyang mas maging matalino sa bawat kilos. Sinabihan ni Bai Yifan ang kanyang mga kasama na magtago lang sa bato dahil may paraan na siya para itaboy ang mga iyon sabay talon pataas. Nag-alala ang kanyang mga kasama kaya sinabi ng mga ito na bumalik na agad ang ating bida. Sinabi pa ng isa na ipapahamak lang ng ating bida ang kanyang sarili. Pero di yun pinansin ni Bai Yifan bagkus inutusan pa ang kanyang mga kasama na takpan agad ang mga ilong ng mga ito. Tapos may kinong bagay sa kanyang damit at inihagi sa mga halimaw. Nagtanong ang mga outer disciple na kung ano ang mabahong amoy na iyon kaya nagtuluyan na silang nagtakip ng ilong. Ang ibinato pala ng ating bida ay isang uri ng napaka-bahong halaman. Naamoy yung ng Howling Moon Wolf kaya nagising ito. Pati ang mga halimaw na nasa likod ng Howling Moon Wolf ay nagising dahil sa mabahong amoy.
Pati na rin ang ibang halimaw kaya dali-dali ang mga itong bumangon at nagsipagtakbuhan palabas ng Wisteria Valley. Natuwa ang ma-outer disciple na nasa loob dahil gumana ang ginawa ni Bai Yifan. Pati na rin ang mga halimaw sa kabilang bahagi ay nagsipagtakbuhan palabas dahil sa napakabahong amoy. Napansin ng isang babae na ang halaman na ginamit ni Bai Yifan ay ang tinatawag na 10,000 corpse rot weed. Sinabi ng lalaki na iyon ay ang top-grade poisonous weed. Ayon sa sabi-sabi na kahit ang maliit na peraso lang ng halaman na ito ay naglalabas ng libo-libong amoy ng mga bangkay. At walang kahit na anong uri ng nilalang ang tumitira sa layong 100 milya mula sa halamang ito. Kaya napatanong na lang ang mga ito kung saan nakuha ni Bai Yifan ang ganong kabahong halaman. Naisip ng ating bida na tinatawag pala iyong 10,000 corpse weed. At hindi niya inaasahan na ang mabahong damo na mula sa Earth ay kilalang kilala sa ibang mundo. Noong kinuha niya sa Earth ang mabahong damo na iyon ay sinabihan siya ng isang bata na napakabaho. Bago pa maganap ang pagsusulit sa Spiritual Medicine Garden ay kinuha na niya ang mabahong damo na iyon sa Earth para gawing pangdipinsa. Dahil sa Earth ay ginagamit iyon ng matandang tao para itaboy ang mababangas na hayop kaya naisip niya na gag-ana rin iyon sa mga halimaw sa kabilang mundo. Pinuri si Bai Yifan ng mga outer disciple dahil magaling ito habang nakatikip pa rin ang mga ilong. Nang ang mga halimaw ay tuluyan ng nakaalis sa Wisteria Valley ay bumaba na ang ating bida mula sa puno para harapin ang Howling Moon Wolf. Naglabas ng electric power ang Howling Moon Wolf para patayin ang ating bida. Napatanong ang isang disciple kung kaya ng ating bida talunin ang Howling Moon Wolf. Sumagot ang isang disciple na hindi niya alam pero si Bai Yifan lang ang kanilang tanging pag-asa. Nagsimula ng umatake ang dalawa. Inatake ni Bai Yifan ang Howling Moon Wolf gamit ang kanyang sword skill na Raging Inferno. Nang tumama ito sa balat ng Howling Moon Wolf ay bahagya lamang itong nakasugat dahil sa tigas ng balat. Nagulat si Bai Yifan dahil ang buo niyang lakas ay hindi halos napinsala ang kalaban. Ang sugat sa tiyan na natamo ng Howling Moon Wolf ay hindi lang nito pinansin at parang natawa pa ito sa atake ng ating bida. Sumugod ng mabilis ang Howling Moon Wolf para sakmalin ang ating bida pero nakaiwas ng mabilis si Bai Yifan gamit ang kanyang floating steps, habang iniisip na kailangan niyang makahanap ng paraan. Ibinuko ng Howling Moon Wolf ang bibig nito para sakmalin muli ang ating bida. Pero naghanda si Bai Yifan at sinaksak ng espada ang loob ng bibig ng kalaban. Naisip ng isang disciple na napakatanga ng ating bida dahil marahil mapipinsala nito ang Howling Moon Wolf pero ang kapalit naman nito ay mapuputulan ito ng braso, dagdag pa na walang pag-asang manalo ang ating bida. Habang nakatusok ang espada sa bibig ng kalaban ay nag-ipon ng blood aura si Bai Yifan sa kaliwang kamay. Nakilala naman ng babae kung ano iyon. Maya-maya pa ay may na-refine na blood blade ang ating bida sa kanyang kaliwang kamay sabay inyatake ito sa Howling Moon Wolf. Napatanong na lang ang isang disciple kung patay na ang Howling Moon Wolf. Gulat na gulat ang mga disciple habang nag-iisip na kung paano si Bai Yifan nakagamit ng ganong kakayahan sa kabila ng mababa nitong realm. Pagtataka at pagkamangha ang naramdaman ng isang disciple na nagsabing walang pag-asang manalo ang ating bida dahil nagawang mag-breakthrough ni Bai Yifan sa profound realm habang nakikipaglaban. Nagtanong ang isang disciple kung totoong nailigtas na sila ng ating bida. Nagtanong pa ang babae na kung gaano nakatagal si Bai Yifan na naririto dahil napakalakas nito. Natuwa si Bai Yifan habang nakatingin sa kanyang espada at sinabing ganito pala ang pakiramdam kapag isinama ang chi sa sandata sa profound realm, at hindi na rin masama. Maya-maya pa ay sa bangkay ng Howling Moon Wolf ay may narinig na siyang tumatawa. Paglingon niya ay napansin niya ang isang demonic energy na kumokontrol sa Howling Moon Wolf para buhayin muli. Sa isang iglap ay may nagpakawalan ng skill na beast shackles patungo sa bangkay ng Howling Moon Wolf at tuluyang pumulapot sa katawan. Nasaktan ang gumagamit ng demonic energy sa Howling Moon Wolf dahil sa skill na pumulapot. Kasunod ay may nagpakawalan ng Demon Execution Glazed Fire at tuluyang nasunog ang bangkay pati ang demonic energy ng kumokontrol dito. Ang gumamit ng mga skills ay si Jiang Ling na habang lumulutang sa ere sabay nagtanong kung ayos lang ang lahat. Natuwa ang ibang disciple dahil dumating ang kanilang senior sister Jiang. Kasunod nun ay pinawalang bisa na ni Jiang Ling ang skill na kanyang ginamit sa Howling Moon Wolf. Seryusong nagtanong si Jiang Ling sa lahat na kung ano ang nangyayari.
Nagalit ang isang disciple at dinuro ang babae, ayon dito na sino si Jiang Ling para tanungin sila, dahil sila dapat ang magtanong dito, dahil sa kapabayaan nito ay nakapasok ang mga spirit demonic beasts sa Wisteria Valley at halos patayin na silang lahat. Pinakalma ni Bai Yifan ang lalaki at sinabing wag itong magsalita ng isang bagay na hindi pa napapatunayan. Paliwanag ni Bai Yifan na ang Black Aura na nakita nila ay hindi sa spirit beast, marahil may nakatagong rason sa likod nun at kung hindi dumating ang kanilang senior sister ay baka patay na silang lahat. Sumangayon naman ang ibang disciple sa mungkahi ng ating bida. Nag-report si Xiao Dai kay Jiang Ling at sinabi nito na nung pumasok sila sa Wisteria Valley para mamitis ng mga spirit herbs ay may nakaharap silang Howling Moon Wolf kasama ang mga demonic beast. Pero dahil sa ginamit ni Bai Yifan ang 10,000 corpse weed ay nagsipag-alisan ang mga demonic beast, at tinulungan silang mabuhay. Kung hindi kay Bai Yifan ay baka patay na silang lahat. Nagtanong si Jiang Ling sa ating bida na kung saan nito nakuha ang mahalagang kayamanan na 10,000 corpse weed. Nagmaang-maangan ang ating bida at sinabing napulot lang niya kung saan. Pinuri ni Jiang Ling ang ating bida dahil sa ginawa nito, pero kailangan pa niyang imbestigahan ang nangyari. Ginamit ni Jiang Ling ang spirit search sa bangkay ng Howling Moon Wolf para mag-iimbestiga. Paliwanag ni Jiang Ling na bago pa magsimula ang pagsusulit ay sinuri muna niya ang bawat level ng mga spiritual beast sa Spiritual Medicine Garden. Dagdag pa nito na ang Howling Moon Wolf ay totoong involved sa mga spirit beast kaya naglagay siya sa loob ng katawan nito ng isang bagay na magbanawal na kontrolin ang mga spirit beast at para mabawasan ang lakas nito. Pero ngayon ay nawala na ang restrictions na kanyang inilagay. Nagtanong ang ating bida na kung nakapag-breakthrough ang Howling Moon Wolf. Tugon ng babae na imposible iyon. Sinabi ni Jiang Ling na siya ay nasa level 7 na ng Divine Realm. Kahit na magbalibalikdan pa ang Spirit Beast na nilagyan niya ng restriction ay malabo yun makapag-breakthrough. Mungkahi ng ating bida kay Jiang Ling na baka na-frame up ito. Tugon ng babae na ganun din ang iniisip niya. Pinaalis ni Jiang Ling ang lahat ng outer disciples sa Wisteria Valley at sinabing mag-iimbestiga siya at magpapaliwanag sa mga ito pagkatapos. Nag-akit na ang isang disciple at nagpahabol pa ng salitang halos mamatay na sila. Nagpasalamat si Jiang Ling tulong ng ating bida na pagliligtas sa mga disciple at kung hindi dahil sa ating bida ay patay na sana ang lahat. Nagpasalamat pa ito dahil iniligtas din siya ng ating bida dahil kung hindi ay siya ang mananagot. Bilang pasasalamat ay ibinigay niya kay Bai Yifan ang steelbook na Golden Finger. Salaysay ng babae na wala siyang maraming martial artist technique at iyon lamang ang kanyang advanced martial arts technique na sakto kay Bai Yifan, dagdag pa nito na sana magustuhan iyon ng ating bida. May binigay pa ito na isang bote ng pills. Paliwanag ng babae na nakatapak na ang ating bida sa Profound Realm kaya ibinigay niya ang 3 stabilizing pills para makatulong sa cultivation ng ating bida. Agad nagpasalamat si Bai Yifan sa babae. Maya-maya pa ay naghinala ang babae, ayon dito na napapaisip siya kung yellow level lang ang talento ng ating bida dahil ang cultivation nito ay napakabilis umangat at dagdag pa ng babae na wala namang 10,000 corpse weed sa Spiritual Medicine Garden. Sabay tanong na kung saan iyon nakuha ng ating bida, kaya pinagpawisan si Bai Yifan. Palusot ng ating bida na nakuha lang niya iyon sa storage ring ni Yang Shizhong. Dagdag pa ni Bai Yifan na marami dong resources na nakatulong sa mabilis niyang pag-unlad. Tumawa ang babae at sinabing paniniwalaan niya ang ating bida sa pagkakataong ito. Mungkahi ng ating bida kay Jiang Ling na nararamdaman niya na ang mga pangyayari ay may kaugnayan sa Demon Clan. Tanong ng babae na ano pa, hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil may naramdaman ang ating bida sa kanyang likuran na parang may nagmamasid sa kanila. Kaya sinabi na lang ng ating bida na wala na basta mag-ingat na lang ito. Naisip ng ating bida na ang traidor na espiya ng 5 Elements Holy Land ay mas malakas pa kay Jiang Ling at isa iyong napakalaking problema. Bago pa matapos ang imbestigasyon ay mas mabuting malaman agad ng ibang tao ang tungkol doon. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga babaeng tagasunod ni Jiang Ling pero nagalit si Jiang Ling dahil ang babagal ng mga ito. Inutos ni Jiang Ling na patigilan ang pagsusulit at maghanap ng maaaring ebidensya, na agad sumunod ang mga babae. Sa isang banda sa 5 Elements Holy Land Main Hall ay nag-uulat si Jiang Ling sa mga heads ng bawat hall tungkol sa mga kaganapan sa Wisteria Valley ng Spiritual Medicine Garden.
Sinabi ni Tu Shanrong na head of Shuiyuan Hall na huwag muna silang tatalon sa conclusion dahil mahalagang usapin iyon. Nagito kay Jiang Ling na sa level ng cultivation nito, paano ang level 7 Howling Moon Wolf nakapag-breakthrough kung may nilagay ditong restriction. Nagsalita ang head ng Tuyuan Hall na si Xia Qingkang na ayon sa kanyang opinyon na si Jiang Ling ay walang ingat at hindi nagsiseryoso kaya may naganap ang ganong trahedya. Mungkahi ng head of Jinyuan Hall na si Yan Chenju na taon-taon naman ay maraming disciple ang namamatay sa pagsusulit sa Spiritual Medicine Garden. Pero ngayong taon ay 10 disciple lang ang namatay at nasugatan. Dagdag pa na hindi naman iyon big deal. Tugon ni Xia Qingkang na huli nang dumating si Jiang Ling sa pinangyarihan ng trahedya. At karamihan sa mga outer disciple ay nasugat at namatay, kaya malaking pagkakamali iyon. Pahayag ni Tu Shanrong na nitong nakaraan ay tinalo ni Jiang Ling ang Demon King ng Demon Sect at isa iyong malaking achievement kaya nararapat lamang dito na bigyan ng maliit na sintensya. Nagsalita si Muluo ang babaeng may malaking kokomelon isti head ng Muyuan Hall. Sinabi nito na hindi naging maganda ang trabaho ni Jiang Ling sa Spiritual Medicine Garden sa araw ng pagsusulit. Bilang master nito ay pagmumaltahin niya ito ng 3 buwan na halaga ng sahod. At tuturuan nito ang mga outer disciples sa loob ng 3 buwan. Malugod na tinanggap ni Jiang Ling ang parusa sa kanya ng kanyang master. Mungkahi ni Muluo sa ibang head na dahil nabigo siya sa kanyang tangkulan bilang master ni Jiang Ling ay tatanggap din siya ng parusa. Magmumalte siya ng kalahating taon na halaga ng sahod. Sabay tanong kung ayos lang dito. Sumagot si Xia Qingkang na wala siyang pagtotol. Nagtanong si Yan Chenjo kay Jiang Ling na kung totoo na ang nakalutas ng krisis ay nagngangalang Bai Yifan, na pinatutuhanan naman ni Jiang Ling. Salaysay ni Tu Shanrong na hindi pa matagal mula nang sumali si Bai Yifan sa pagiging outer disciple pero nakagawa na agad ito ng kamangha-mangha tagumpay, at ang cultivation nito ay napakabilis umunlad. Siguro ang taong ito ay may extraordinary physique, at nagtataka siya kung ano ang magiging hinaharap ng taong ito. Sa isang banda habang nagko-cultivate ang ating bida ay bigla siyang napabahing sabay napaisip na sino naman kaya ay mga taong pinag-uusapan siya. Naisip ni Bai Yifan na bumalik na lang sa pag-cultivate at kanyang gagamitin ang mga pills na binigyan ni Jiang Ling pero hindi siya umaasa sa magiging resulta dahil ang mga kalidad ng pills ay hindi sapat. Ang Profound Palace ay kilala bilang Sea of Consciousness, ito ang pinagmamulan ng lahat ng spiritual power. Maaaring ipanganak ang primordial spirit, nurturing spirit power at storing spiritual power. Kapag ang tao ay nakapag-breakthrough sa profound realm ay hindi nito makokontrol ng maayos ang kanyang kapangyarihan, kailangan muna nitong palakasin ang isipan, ito ay ang Niwan Palace, bago ito tuluyang makapag-transform. Maraming kailangan para mapaunlad ito. Kapag hindi mag-ingat sa pagpapaunlad sa Niwan Palace ay ang cultivator ay mauuwi sa pagiging berserk. Pero ang ating bida ay laging may nakahandang solusyon para maayos na mapaunlad ang cultivation yun ay ang mga bagay na mula sa Earth. Nung bumalik ang ating bida sa Earth ay bumili siya ng 3 pounds ng walnuts mula sa Mount Linan. Ayon sa ating bida na ang walnuts ang isa sa magandang kainin para mapaunlad ang isipan. Kaya inaasahan niya na gagana iyon sa kabilang mundo. Sabay kain sa kumikinang na walnuts. Pumikit si Bai Yifan at huminga ng malalim kasabay ng pag-ipon ng enerhiya. Maya-maya pa ay naramdaman na niya na nagsisimula ng maipon ang enerhiya sa kanyang Niwan Palace. Makalipas ang 1 oras ay binuksan na niya ang kanyang mata at nagliwanag ito. Natuwa si Bai Yifan dahil ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan ay kompletong nakokontrol na ng kanyang spiritual consciousness. Nagdesisyon si Bai Yifan na ang skill book na binigay sa kanya ni Jiang Ling ay dadalahin niya sa Earth para mapag-aralan ng mas madali. Bumalik na ang ating bida sa kanyang totoong mundo at masaya siya dahil matagal din siyang hindi nakabalik. Dahil madami siyang pera ay nagdesisyon siyang magsaya muna ng ilang araw sa Earth. Kinuha niya ang kanyang cellphone para alamin kung ano ng balita. Pagbukas niya ng cellphone ay bumungad sa kanya ang mensahe ng kanyang ina na sana sa susunod ay sana pumunta sila bilang buong pamilya, nag-send pa ng picture nilang mag-asawa na nasa beach. Naisip ni Bai Yifan na ang landlady na si Guo ay nasa maayos na kalagayan dahil sa dami ng pera na kanyang iniwan. Pagtingin niya sa ibang mensahe ay nakita tiya na nagpadala sa kanya ng mensahe si Tangrong at hinahanap siya nito. May emoji pang malungkot.
Sa sunod na araw nag-text ulit ito na may gusto siyang itanong sa ating bida. At sunod-sunod pa itong nagpadala ng mensahe. Kaya napaisip si Bai Yifan making bakit ito nagpadala ng ganong kadaming mensahe. Nag-reply si Bai Yifan sa dalaga at humingi ng tawad dahil naging abala lang siya nitong nakaraan. Sabay tanong kung nagkaproblema ba ito. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng kwarto ng ating bida. Nagtaka si Bai Yifan kung sinong kakatong ng ganang oras ng gabi. Pagbukas ni Bai Yifan ng pinto ay bumungad sa kanya ang lalaki at bumati. Ito ay si Sheng Hui, childhood friend ni Bai Yifan. Maya-maya pa ay nagtungo ang dalawa sa Hangzhou bar at nag-inuman. Sinabi ni Sheng Hui na matapos siyang umattend sa business meeting ay nagtungo siya sa ating bida. Sabay tanong nito sa ating bida na kung nakahanap ba ang ating bida ng mayabang babae dahil nakakapag-drive na ito ng kanyang pinapangarap na sasakyan. Sumagot ang ating bida na hindi parent nawawala ang ugali nito na litin ang mga tao. Tumawa si Sheng Hui at sinabing hindi yun pang iinsuto kundi sinasamba niya ang ating bida. Dagdag pa nito na sa kanyang hitsura kahit pa gusto niya ng mayaman na babae at hindi siya ng mga ito papansinin. Sabay nag-cheers na ulit ang dalawa at nag-inuman. Maya-maya pa ay may nagsalita sa likod na wag siyang hawakan, nakilala ng ating bida ang boses na yun kaya agad siyang napalingon. Pagtingin niya sa likod ay nakilala niya ang babae at ito pala ay si Tang Rong na binabastos at pinipilit pa inumin pa ng lalaki ng alak.